Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagulat ang lahat. Gayunpaman, nang bumalik ang mga tao sa kanilang katinoan, ang lalaking tumingin sa sampal ay nagulat na bamuka ang kanyang bibig. Tinakpan ni Peiho ang kanyang pulang kanang mukha ng kanyang kamay at tinitigan ang taong nasa harapan niya ng kakaiba, "Ikaw. How dare you hit me?" Sa harap niya, walang ibang tao, kundi si P-Liner, ang ikapitong prinsesa. Kung tungkol sa kasarian, sa malaking pamilya, ang mga babae ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Peigo ang magiging pinuno ng pamilya, habang si P-Liner ay isang ordinaryong bata na hindi mahalata o kahit na hindi sikat. Bagamat pareho silang mga anak ni Peigo, ang aktwal na agwat ay sa pagitan ng langit at lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, binigyan ng P-Liner si Peiho ng isang sampal. What dare I? Hindi man lang natakot si P-Liner. In terms of privacy, you questioned your father and even dared to refute openly. It's disobedience. It's not too much to kill your head for such crime, not to mention a slap. Sa publiko, si Han Sanchen ang ama na humahalik sa VIP. Kung nandito pa ang tatay mo, maglakas loob kang bastyusan ang VIP. Hindi lang ang VIP ang hindi pansinin, kundi pati ang tatay mo. Hindi naman masyado kung pretuhin ka ng pagpugot, hindi banggitin ang isang sampal. Pagsamahin ang dalawa, mamamatay ka at mamamatay ka. Ang pagsampal sa iyo ng 10 beses ay para sa kapakanan ng mga tao ng pamilya Pei. Ikaw, galit na galit si Peiho, ikaw ay isang babaeng Pi lamang. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong simulan? Bagamat hindi tayo pareho ng ina, kahit sa edad, ako pa rin ang iyong kapatid. Hindi mo man lang pinapansin ang senior generation, pero gusto mong pag-usapan ang tungkol sa peer respect sa akin. Nakipagtalo ako sa aking ama. Kung gayon hindi ba ako nakikipagtalo sa iyo? Ang mga salitang ito ay nagpangati sa mga ngipin ni Peiho sa galit, ngunit siya ay talagang hindi makilala. Nagulat ang karamihan sa pamilya Pei na biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang ikapitong prinsesa, ngunit kasabay nito, lihim nilang hinangaan ang ikapitong prinsesa. Ang set ng mga salita ay medyo kahanga-hanga. Nagkatinginan din sina Han Sanchen at Ivory at ngumiti. Sino ang mag-aakala na ang 7 prinsesa ay tahimik na parang tubig, ngunit sa sandaling lumipat sila ay napakahirap. Unti-unting nawala ang galit ni Peigo at naging ngiti. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga salita ni P-Liner. Hindi lamang niya ipinakita ang kanyang sarili, ngunit pinangalagaan din niya ang dignidad ng kanyang matandang ama. Napakahusay. Hindi nakaimik si Peiho, ngunit sa oras na ito, tumalikod siya para humingi ng tulong sa kanyang Crown Prince Party, ngunit nakita niya ang grupo ng mga tao na yumoko at walang sinabi. Malinaw, ang pagkain ni P-Liner ay talagang malakas at walang tahi. Han Sanchen, kung ano ang isang fucking bayani ikaw ay. Umaasa ka sa mga babae para tulungan kang harapin ako. Kung mayroon kang binhi, tumayo ka at makipagkompetensya sa akin. Aren't you a fucking VIP? Natural, you should have some skills. Come on. Nabigo ang isang plano, at ngayon ay nasa dilema siya. Pasimpleng itinoon ni Peiho ang kanyang mga mata sa salarin na si Han Sanchen. Maaaring hindi siya maglakas loob noon, ngunit ngayon ay basura lamang ang Aaron. Bakit siya naglakas loob? If he dares to take the move, natural niya itong bugbugin para ipakita ang kanyang mali siya at kasikatan. If you dare not, kahihiyan din siya, walang duda. 2 bote ng lason, anuman ang piliin niya, ay isang patay na salita. Peiho, napakalayo mo na lang.
Alam mong nasugatan ang iyong Master Han ngayon, kailangan mong pumili ng ganitong oras. Lalaki ka ba? Si Payliner ay hinamak na uminom. Hindi kita. Kinausap, hindi pinansin ni Paiho ang Payliner at tumingin lang kay Han Sanchen. Kinausap ko lang si Han Sanchen. Han Sanchen, bigyan mo ako ng masayang salita. Maglakas loob ka ba? Bilang isang VIP, dapat ay natural kang magpakita ng ilang mga kasanayan upang buksan ang iyong mga mata sa lahat. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga tao ng partido ng Crown Prince ay nagsimulang tumango ng kanilang mga ulo upang itaas ang opinyon ng publiko. Napangiti si Han Sanchen, bahagyang umiling, at tumayo. Ibig sabihin, kung nakumbinsi ka ni Han, hindi ka na magsasalita ng walang kaparerakon. Tama, masasabi mo rin, basta maglakas loob kang lumaban. Bueno, tuturuan ni Han ang kanyang anak ng leksyon para sa pinuno ng pamilya Pei ngayon. Nahulog ang mga salita. Dahan-daang lumabas si Han Sanchen. Storytelling channel sa YouTube. Napalingon ang lahat at hindi maiwasang magulat muli. Lalong nagalit at hindi nakapagsalita si Peiho. Payliner, ikaw na naman. Hindi mo naman ako makakasundo, diba? Nagalit si Peiho. Normal lang na matarget ng mga tagalabas, ngunit sobra na para sa pamilyang ito na suportahan ang kanilang sarili sa lahat ng oras. Hindi makapasa. Mukhang sinabi mo ng maaga na kapag natalo mo ang babaeng ito, maaari mong hamanin ang Aaron. Ang katotohanan ng bagay ay hindi ka lumaban, kaya hindi ka kwalipikadong maghamon. Ngayon, kalokohan ka pa naman dito, sinong hindi makakapasa? Malamig na sabi ni Payliner. Pangalawa, ibuka mo yang bibig mo at isara mo yang bibig mo, babae, ano? Hindi ka ipinanganak ng nanay mo. Babae ang nanay mo. Nanginginig ang mga kamay ni Pei-Hockey, ngunit hindi niya matukoy ang mga ito. Ikaw lang, ikaw at ako. Pare, babae lang si Liner, at wala siyang karapatang makialam sa mga gawain ng pamilya, pero kung mag-high hysterical ang may-ari ng pamilya Pei sa hinaharap, sa tingin ko ay kadiliman lang ang kinabukasan ng pamilya Pei. Yumuko si Payliner at magalang na sinabi kay Peigo. Payliner, galit na umungol si Peiho. Halos hindi na makayanan ni Payliner na insultuhan ang sarili, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang sinubukan niyang tanggalin ang kanyang koro ng prinsipe, at hindi na niya nakayanan. Anong ibig mong sabihin, asong babae? Napakabata mo yata kaya nasunog ang ulo mo. Para sa isang lalaking may ibang apelyido, sinisiraan mo ako ng hindi sinasabi. Ngayon ay sinusubukan mong pagnanasaan ang aking koro ng prinsipe. Bakit? Gusto mo bang sundan ang lalaking ito at ipadala ang aking pamilyang Pei sa kanya sa hinaharap? Si Payliner ay hindi natakot, at malamig na ngumiti. Si Payliner ay nagsabi lang ng totoo. Lahat ay naroroon. Paano ang mga katotohanan? Lahat ay maaaring makilala ang tama sa mali. Gusto pang magsabi ni Peiho, ngunit sa pagkakataong ito ay ikinaway ni Peigo ang kanyang kamay. Well, narito ang mga natatanging panauhin. Ano ang silbi ng iyong magkapatid na nag-aaway sa isa't isa? Tigre. Oo. Humihingi ng tawad kay Mr. Han. Pare, gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Tumanggi si Peiho. Either apologize, or you can out of the city hall now. Malamig na sabi ni Peigo. Kinagat ni Peiho ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Han Sanchen ng may galit, humihingi sa kanya na humingi ng tawad kay Han Sanchen. Hindi ba ito kalokohan? Sa pag-iisip nito, galit siyang lumingon at dirdiretsong naglakad palabas ng mansyon ng Panginoon. Sa pagtingin sa likuran ni Peiho na papaalis, hindi napigilan ni Peigo na mapabuntong hininga. Si Peiho ay talagang spoiled sa kanyang sarili. Ngayon ay sobrang nakakainis. Gayunpaman, sa huli, ang kanyang anak na lalaki, at siya pa rin ang anak na lalaki na gumawa ng pinakamasakit na pagsisikap. Nag-aatubili na umiling si Peigo, inayos ang kanyang kalooban, pilit na ngumiti, at bahagyang sinabi kay Aaron, ang aso ay walang ina mula pagkabata, nagrebelde ng kaunti, at si Pei ay nagkaroon din ng hindi tamang disiplina, kaya nga hindi makatwiran. Kung gaano ko nasaktan si Mr. Han, ginawa ko ang mga pagbabago sa ngalan ng aking anak. Bahagyang yumoko si Peiho bilang paghingi ng tawad. Mabilis na hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang braso at hiniling na maging may-ari ng pamilyang Pei para humingi ng tawad sa kanyang sarili. Naisip ni Han Sanchen na ito ay hindi kailangan, mga kabataan, hindi maiiwasan na sila ay malakas ang puso, kung hindi, paano sila matatawag na bata at masigla.
Siya at ako ay nagkaroon ng ilang mga alitan noon, at ngayon ay mahirap na bitawan para sa isang sandali. Ito ay maliwanag na magkaroon ng ganitong damdamin. Sinabi ni Han Sanchen, kailangan mong magtulungan. Hindi, magkakaroon ng gap sa pagtutulungan si Han dahil sa maliit na bagay na ito. Master Pei, masyado kang magalang. Hindi pinahintulutan si Peigo na humingi ng tawad sa harap ng pamilya Pei. Ang mukha ni Peigo ay napakadali rin, at si Aaron ay magalang at nasisiyahan sa kanyang sarili. Si Peigo ay natural na nasa mabuting kalagayan, si Mr. Han ay talagang mahusay na karunungan ng isang may sapat na gulang, at hinangaan siya ni Pei. Well, in that case, I will not say much. Maglasing tayo sa handaan para maibsan ang sakit na huli nating nakilala. Pagkatapos nito, masayang pinaupo ni Peigo ang lahat at nagsimula na ang piging. Sa mabagal na pag-awit at pagsayaw, sa wakas ay nagsimula na ang buong piging. Si Peigo ay partikular na masigasig at kinuha ang isang grupo ng mga senior executive upang ipakilala si Han Sanchen at mag-alok ng Han Sanchen na alak. Sa ganoong kapaligiran, ang masamang emosyonal na epekto ng komedya ni Peiho ay agad na nawala. Gayunpaman, sa oras na ito, isang figure ang mabilis na pumasok mula sa labas. Nang lingunin ng lahat ay hindi niya maiwasang mapang-angga. Ang taong ito ay hindi ibang tao, si Peiho ang nakabalik. Gayunpaman, kumpara sa kanyang galit ngayon, siya ay may isang mahinang ngiti sa kanyang mukha sa oras na ito, kahit na ang ngiti ay napakasama. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!